Nang matuklasan ng emperador ng Koto na si Miyaka ang nahirang na Suzaku, ipinahuli niya ito sa kanyang mga kawal. Subalit hindi naabutan ng mga kawal sina Miyaka at Julie dahil na rin sa tulong ni Tamahome. Samantala, narinig ni Julie mula kay Miyaka na bumalik lamang ang kaibigan hindi dahil sa kanya kundi dahil kay Tamahome. Dahil sa sama ng loob at galit, ipinasya ni Julie na mahirang bilang seryo. Ikinulong niya si Miyaka sa templo upang tuluyan ng patahimikin. Subalit, Miyaka, ako ito si Tamahome. Tamahome! Julie, sumama ka na sa amin! Sige na! Tamahome! Huwag ka sumama. sa ikalawang pagkakataon, muling nagkahiwalay ng landas sina Miyaka at Julie. Ang pag-ibig ni Miyaka. Ang nahirang na Suzaku ay nakatulog na mahimbing, dala ang kanyang mapayapa at magandang panaginip. Julie! Miyaka! Miyaka, unahan tayo papunta doon sa ice cream shop! Oo ba? Sa UP? Seryoso ka ba talaga sa pagkuha ng exam sa UP? Wala akong magagawa. Yun ang gusto ng nanay ko eh. Siguro dapat kumuha rin ako ng exam sa UP. Ha? Kasi kinder pa lang tayo, ako na nag-aalaga sa'yo, kaya dapat pareho tayo nagpapasukan sa college. Baka kung ano pang gawin mo eh. Julie! Salamat, Julie. Pagpasok natin sa college, gusto mo unahan tayo sa paghahanap ng boyfriend? Hindi na kailangan ako na ang mananalo. Sigurado ka? Miyaka? Hindi naman ako nagtanggal ng damit mo eh. Nagising na lang ako sa tabi mong ganito. Anong sabi mo? Teka nga muna. Yung mga sugat ko sa katawan, nawala na. Hindi ko alam ganito ka pala kabangis. Nasaan na ba tayo? Ewan ko. Hindi ko rin nga alam kung nasan si Chichiri eh. Bakit, Miyaka? Alam mo ba kung ano ginawa mo sa akin? Iniwan mo ako mag-isa, tapos malalaman ko, bumalik ka lang pala dahil kay Tamahome. Paano na ngayon, Miyaka? Minamahal ko rin si Tamahome. Kasalanan mo. Gagawin ko ang lahat para maagaw siya sa'yo. Iniisip mo si Julie, di ba? Huwag ka mag-alala, Miyaka. Hindi man natin siya natulungan noon. Pwede pa rin nating subukan uli na iligtas siya. Kung nalalaman mo lang, Tamahome, pinili ni Julie na manatili na sa imperyo ng Koto. Kailangan kong bumalik sa imperyo ng Koto, Tamahome. Ano? Meron akong kailangan malaman mula kay Julie. Ha? Alam kong hindi siya makikipag-away sa akin dahil lamang sa pagmamahal niya kay Tamahome. Ano ka ba? Iisang kumot na lang to, kaya wag mo nang kunin lahat. Baka makitaan na ako niyan eh. Pahiram muna. Mas marami makikita sa akin eh. Hindi pwede sabi, Miyaka naman! Itigil niyo na yan! Kagagaling niyo palang nag-aaway na kagad kayo? Si Taikun. Si Chichiri! Nasa bundok pala tayo ng Taikyoku. Maligayang pagdating muli, Miyaka, Tamahome. Nagulat ako nang dumating dito si Chichiri na bitbit kayong dalawa at sugatan. Kamusta na, Miyaka? Mabuti na lang at hindi malalim ang mga tinamo ninyong sugat. Magaling ka na! Magaling ka na! Ayos na rin ang damit niyo! Eh! Umalis na kayo at hindi ako makapagsalita! Eto oh! Maraming salamat, Chichiri. Nakita nila ako ng walang damit. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol sa lugar na to? Alam mo kasi, may 3 taon din ako nagsanay dito sa bundok ng Taikyoku. Nais mong ipadala kita sa imperyo ng Koto, ganun ba? Kasi po, gusto kong malaman mula kay Julie kung anong nangyari sa kanya nung una siyang dumating dito sa inyong mundo. Pwede ka bang lumayo habang nakikipag-usap sa akin? Hindi mo na kailangang bumalik pa sa Koto para malaman yon dahil may naisip na akong iba. Ano po yun? Sumunod ka sa akin. Wow! Ang laking salamin!
Inilalarawan nito ang mga nangyayari sa aming mundo at itinatala para sa akin. Ha? Parang video camera? Sigurado kong nakatala dito. Ang mga nangyari kay Julie, 3 buwan na ang nakakaraan. Si Julie. Miyaka! Parang isang bahay na nasasakupan ng koto. Tingnan mo ang babaeng yun. Kakaiba ang itsura niya pero pwede pa rin. Kung gusto mo, paglaruan natin. Babae, halika dito! Tumigil ka! Miyaka, sagutin mo ako! Miyaka! Tulungan mo ako! Tumigil ka! Itigil niyo na. Pakiusap. Tama na! Hindi ko naisip na ganun kagrabing nangyari sa kanya. Kaya pala, tinangka niyang tapusin ang kanyang buhay. Tinatanggap mo na palang maging kinatawan ng seryo. Inaasahan ko na maiipon mo ang 7 tagapagtanggol ng seryo upang muling maiangat si seryo. Nakakapanghinayang at hinayaan mong makawala ang kanilang Suzaku. Sigurado ko bang mapagkakatiwalaan kita para masupil siya? Bakit ganun? Humingi ng tulong sa akin si Julie. Pero hindi ko man lang napansin o narinig. Bakit si Julie? Tinulungan lang niya akong bumalik sa aming mundo. Pagkatapos, hinayaan ko lang na mangyari sa kanyang ganun. Hindi naman siya masamang tao eh. Naging masakit para sa kanyang paglagi sa mundong ito. Samantalang ako... Julie! Hindi ako sinagot ni Miyaka sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos, malalaman ko na hindi pala dahil sa akin kaya siya bumalik sa mundong ito. Nagkamali ako nang itinuring ko siyang matalik na kaibigan. Hindi ko siya papatawad. Oo, ako na ang tatapos. Sa kanilang Suzaku. Yan ang gusto kong marinig sa iyo, mahal na seryo. Inaasahan kong masusupil mo kaagad ang kanilang nahirang na Suzaku. Pansamantalay, ipagpapaliban muna natin ang pagsalakay sa imperyo ng Conan. Masasayang lang ang ating lakas kung susugod na tayo ngayon dahil kayang-kaya itong ipanumbalik ng kanilang Suzaku. Maaasahan po ninyo. Wala nang atrasan to, Miyaka. Sisiguraduhin kong hindi mo matutupad ang mga pangarap mo. Ano, Tamahome? Kamusta na si Miyaka? Wala pa rin. Nagkulong na siya sa kwarto. Patay ko hindi pinapansin. Baka kung ano... Ah! Nakakatakot naman ang dating ninyo! Akong bahalang kumausap kay Miyaka. Sanay na ako. 3 taon din akong tumira dito, no? Kasalanan kong lahat ng nangyari kay Julie.
Paano pa kami magkakasundo? Bakit hindi ko siya narinig ng tinawag niya ako? Miyaka, Ah, ikaw pala, Tycoon. tinanggal mo ang bagay na nag-uugnay sa inyong dalawa na makabalik ka sa inyo, di ba? Ibig mong sabihin, kaya hindi ko narinig si Julie mula sa libro? Dahil tinanggal ko ang suot kong uniforme na nag-uugnay sa aming dalawa? Oo, hindi mo kasalanan ng lahat. Ang totoo niyan, minalas lamang siya. Minalas? Hindi lang yun ganun kasimple, Tycoon. Nagpunta sa mundong ito si Julie para lamang mailigtas ako. Tapos, hindi ko na alam ang gagawin ko. Miyaka, panoorin mo ito. Ano ba to? Ako si Superman! Hindi ka na ba nalulula? Tingin sa ibaba. Hindi ba yan ang... Hotori? Kamahalan, Noriko? kailangan mo na pong magpahinga. Ilang araw na kayong hindi natutulog. Wala rin kayong ganang kumain. Hindi mo ba ako nakikita? Nag-aalala ako ng husto kay Miyaka at sa ating imperyo, kaya hindi ako makakain. Sana naman nasa mabuti siyang kalagayan. Huwag po kayong mag-alala. Inaalagaan siya ngayon ni Tamahome at Chichiri. Ligtas siya dahil sa ating Suzaku. Tama ka. Nararamdaman kong babalik din siya sa atin. Ilang araw lang mula ngayon. Hotori? Noriko? Sasalakayin daw ang imperyo natin ng mga taga-Koto. Ang alam ko, sinimulan na nilang pagsasalakay sa isang bayan natin sa dulo ng kanluran. Kasama naman natin ang ating Suzaku, hindi ba? Siyempre pa. Sigurado hindi tayo pababayaan ng ating Suzaku. Nakita mo na, hindi ka lamang ordinaryong mag-aaral na nagngangalang Miyaka Yuki. Isipin mo kung sino kan talaga. Pero... Ikaw ang kumakatawan sa Suzaku. Nakita mo na kung ano nangyari? Sabihin mo sa akin, mahal na Suzaku. Nakita mo na ba kung anong nais mo mangyari sa iyong buhay? Sigurado, hindi tayo pababayaan ng ating Suzaku. Oo. Ngayon malinaw na ang lahat. Hindi ko maiiwasan ang aking kapalaran. Kinuha ako ng aklat dahil itinakda ako upang maging Suzaku. At hindi ito panaginip. Hindi ko maaaring talikuran ang aking kapalaran. Iisa lang ang dapat kong gawin. Bumalik na tayo ngayon sa Conan. Hanapin na natin ang tatlo pang natitira sa 7 tagapagtanggol. Miyaka! Bakit? Tamahome, dahil sa akin kaya ako naging kalaban si Julie. Kung nais kong bumalik ang lahat sa dati, kailangan kong maipon ang 7 tagapagtanggol at muling maiangat ang Suzaku. Sa pamamagitan niya, matutupad ang aking mga pangarap. Hihilingin ko sa kanya na protektahan ang Conan at maging kaibigan muli si Julie. Pero para mangyari yon, kailangan kong kalimutan ang pag-ibig ko sa'yo. Isa pa, iniibig ka rin ni Julie. May dinaramdam ka ba, Lady Julie? Wala, Nakago. Sigurado ko na ang laman ng iyong isipan ay ang binata mula sa Suzaku. Sumama ka na sa amin, Julie! Sa bagay, maaaring may mabuting ibubunga ang pag-ibig na yan. Ha? Ano ka mo? Ang binatang yun, gusto mo si Tamahome, hindi ba? Kung ganon, kunin mo kung sino ang gusto mo. Nandito na kami! Hotohori! Miyaka! Salamat. Salamat at ligtas ka. Kasi, dinala kami ni Chichiri kay Tycoon. Pasensya ka na kung pinag-alala kita.
Siya nga pala, may nakalimutan ako ipakilala sa'yo. Chichiri, siya si Emperador Hotohori. Kumusta? Miyaka! Norit ko! Namiss kita! Kamusta? Ay nako, eto ma-beauty pa rin. O ano, nakita mo ba ang kaibigan mo? Kasi... Hindi pwede to! Miyaka, mag-usap tayo. Ano bang ginagawa mo? Bigla mong tinulak ang pinto. Sumubsob tuloy ako. Ano ba to? Nanggaling pang mga bagay niyan sa aming mundo. Paano mo nga pala malalaman taga rito ka? Sa bagay, bakit pa ako magre-reklamo wala ka namang alam tungkol sa aming mundo? Gamit mula sa ibang bansa? Tamahome? Teka muna, hindi nga pala ako nagpunta para dito. Bakit mo ako iniiwasan? Tamahome, bukas sisimulan ko nang hanapin na 3 pang tagapagtanggol ng Suzaku. Hindi yan ang tamang sagot sa tanong ko. Ako ang inyong hinirang na Suzaku samantalang ikaw ay tagapagtanggol. Putulin na natin ito. Kaya hindi ka dapat basta-basta lang papasok sa aking kwarto. Hindi na... Wag! Bitiwan mo ko. Tapatin mo ko. Alam nating pareho na malaking kalokohan yan. Kaya hindi kita mapagbibigyan. Pakinggan mo ko. Ayokong makinig. Masasaktan si Julie. Ipinagtapat niya sa akin na minamahal ka rin niya. Kamahalan. Huminahon ka! Ngayon magpaliwanag ka, Tamahome. Sa bagay, hindi pa rin kita mapapatawad kahit anong paliwanag mo. Hindi ko kailangan magpaliwanag. Iisang bagay lamang masasabi ko. Mahal na mahal ko si Miyaka. Walang sino man na makakaagaw sa kanya mula sa akin. Tamahome. Ang tapang mo rin na magpakita ng kapangasan sa harap ko. Huwag kang mag-alala. Isa kang tagapagtanggol. Hindi kita papatayin. Subalit ito ang tandaan mo. Kung nakataya na ang aking karangalan bilang isang lalaki ay magagawa ko. Para sa'yo, Miyaka. Isang lalaki na nagmamahal sa'yo. Akala ko talaga itutuloy niya. Hindi na ako makakilo sa takot. Sira ka ba? Hindi mo ba alam na siyang emperador ng bayang ito? Ang pinakamakapangyarihan sa buong imperyo. At kayang-kaya kanyang ipalibing ng buhay. Para sa'yo ibubuwis ko ang buhay ko. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng letrang nakatatak sa aking noo? Halimaw? Hindi. Galit ako noon dito dahil tinutokso ako ng mga kalaro ko. Pero nang makita kita, alam ko na kung bakit ako nabuhay. Para mahalin at alagaan ka, Miyaka. Tamahome! Miyaka. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mahiwalay sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Minahalan lubusan ni Suzaku si Tamahome. At minahal din naman ni Tamahome si Suzaku. Pinagsaluhan nila ang isang wagas na pag-ibig. Mananatili ka ba sa tabi ko habang buhay? Pakiusap, wag mo kong iiwan. Alam mo kung anong sagot ko dyan, hindi ba? Wala akong iibigin pa kundi ikaw lamang. Wala nang iba. Patawad, Julie. Patawad, Hotohori.
Lumikas ni Tamahome at Chichiri si Miyaka mula sa imperyo ng Koto. Dinala ni Chichiri si Miyaka sa bundok ng Taikyoku kung saan nakatira si Tycoon upang makapagpagaling at makapagpahinga ang dalaga. Habang nasa kanlungan ni Tycoon, napag-alaman niya na ang kanyang kaibigan na si Julie ay dumanas ng matinding hirap nung una itong mapadpad sa Koto 3 buwan lang nakakaraan. Sa tulong ng kapangyarihan ni Tycoon, tinulungan niya si Miyaka na muling maalala ang kanyang misyon at mabuo ang isang desisyon. Ang bumalik sa Konan at hanapin ang iba pang tagapagtanggol. Subalit nang makabalik siya sa Konan, ang magkaribal sa pag-ibig na sina Hotohori at Tamahome ay nagtuos para sa pagmamahal ng dalaga. Mahal kita, Tamahome. Pinili ni Miyaka ang pag-ibig ni Tamahome sa pag-ibig ng isang emperador na si Hotohori. Ang kahalagahan ng pag-ibig ni Miyaka. Batid ng Suzaku ang pag-ibig na hinahandog sa kanya ni Tamahome, kaya't sinuklian niya ito ng kaparis na pagmamahal. Hindi ako makapaniwala na ang Suzaku nila ay si Miyaka. Kailan pa kaya siya naging popular sa mga lalaki? Na mga oras din yun, nakaramdam si Tamahome ng matinding pangamba. Bigla akong kinabahan. Ha? Anong problema? Mag-iingat kayo. May naramdaman akong panganib na pumasok dito sa loob. Mensahe para sa Suzaku. Sino ka? May hatid akong balita mula sa imperyo ng Koto. Gaya ng inyong nalalaman, sinalakay na namin ang ilang bayan dito sa Konan. Subalit, ititigil namin ang mga pagsalakay na ito kung ibibigay niyo sa amin si Tamahome, ang isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Ibibigay si Tamahome? Inuulit ko, ititigil namin ang mga pagsalakay na ito kung ibibigay niyo sa amin si Tamahome, ang isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Gusto nilang kunin si Tamahome bilang kapalit ng kanilang pagsalakay. Mahal ko si Tamahome, kaya't gagawin ko ang lahat. Miyaka, maagaw ko lamang siya sa'yo. Si Julie kaya ang... Miyaka, ano nangyari dito? Nasa kisame! Tumigil ka! Ayaw mo tumigil, ha? Ay nako, nanhirapan ang pader bago umalis. Kasalanan mo. Wala na siya. Tamahome? Dito ka lang, diba? Hindi ka aalis, diba? Totoo ba na sinalakay nila ang ilan sa ating bayan? Nangyari ito kahapon. 3 bayan sa may timog silangan ng Juso ang sinalakay ng mga sundalong nakasuot ng itim. Pero hindi na sila kumilos pa para umusad pa sa ibang bayan. Baka isang patibong lang ng kalaban ang pakana nila pagkuha kay Tamahome. Maaari nga. Tamahome, huwag mo nang alalahanin yon. Kahit na mas mahina ang ating hukbo sa mga taga-Kyoto, hindi tayo ganun kadaling susuko sa kanila. Kamahalan, wala na po akong nararamdamang panganib. Mabuti, wala na tayong dapat ipag-alala pa. Magpahinga na kayo, Miyaka, Tamahome. Salamat. Tamahome? Inatake nila mga karatig bayan kung saan ako lumaki. Tamahome. Kalimutan mo na mga nangyari ngayong gabi, Miyaka. Huwag ka mag-alala. Matulog ka na lang at mabantayan kita. Ipangako mong hindi ka aalis. Oh. Huwag mo namang sabihin nagdududa ka pa sa akin. Tamahome.
Miyaka. Mag-iingat ka, Miyaka. Ikaw si Tamahome, hindi ba? Nangako kayo na hindi niyo nasasalakay ng Conan pag sumunod ako sa inyo. Tinutupad namin ang aming pangako. Tayo na. Nakahanda na ang iyong kabayo. Tamahome! Tamahome! Nasaan ka na? Anong problema, Miyaka? Hindi ko makita si Tamahome. Miyaka, anong nangyari? Bakit balisa ka? Hotohori, si Tamahome. Hindi ko siya makita. Nawawala siya. Ano? Nakita ko tong papel sa mesa ko kanina. Merong nakasulat dyan pero hindi ko naman mabasa dahil ibang klase ang mga letra. Anong sinasabi ng sulat? Miyaka, umalis na si Tamahome. Wala na siya. Ha? Umalis siya upang pumunta sa Koto. Hinihiling niya sa'yo na hanapin mo na ang 3 pang tagapagtanggol habang wala siya. Ipinapangako niya na babalik siya kapag nabuo ng 6 na tagapagtanggol. Hindi totoo yan. Nangako siya sa akin kagabi na hindi niya ako iiwan. Baka may nangyaring masama sa kanya. Hotohori, baka nagkamali ka ng pagbasa. Miyaka, nagsinungaling ka sa akin, Tamahome. Aalis kayo para hanapin ang mga tagapagtanggol? Oo, nakapagpahinga lang ako ng husto eh. Pero paano? Wala nang aklat ng langit at lupa para magbigay ng tulong sa paghahanap sa iba pang tagapagtanggol. Nasa mga taga-Koto na ito. Kasalanan ko. Ha? Hindi naman kita sinisisi, Miyaka. Ano yan? Bigay ni Tycoon. Ang salamin na yan ang kapalit ng aklat ng langit at lupa na tutulong din sa'yo para malaman kung malapit mo nang makita ang iba pang tagapagtanggol. Susubukan kong gamitin to. Sige. Miyaka! Ano yun? Wala naman. Mag-iingat ka. Ang ganda! Alam mo, sa mundo namin, hindi ganito kaganda ang kulay ng langit. Dapat may ipapakita daw ang salamin sa atin na may kaugnayan sa mga natitira pang tagapagtanggol. Tignan mo, Miyaka. Ha? Bundok? May bundok ditong malapit na kung tawagin ay Rikaku, pero maraming tulisan ang nakatira doon. Okay lang yun. Kasama naman natin si Chichiri. Nasaan na nga ba siya? Ikaw ba yan, Chichiri? Nagpasya po akong bumalik, kamahalan. Bakit ka bumalik? Kasi nakita ko sa inyong mukha matinding pag-aalala at kalungkutan eh. Ha? Masisisi mo ba ako? Isinakripisyo ni Tamahome ang kanyang kaligtasan para sa ating imperyo. Si Miyaka naman, hinahanap ang mga tagapagtanggol. Samantalang ako naiwan dito. Ni hindi ko man lamang siya mapangalagaan habang wala si Tamahome. Eh di, kung gusto nyo, ako muna ang papalit sa inyong pwesto, kamahalan. Ano? Kamukha ko na kayo ngayon. Hindi na mababahala ang inyong mga sinasakupan kung sakali mang umalis kayo. Iisipin nila na ako ikaw. Chichiri, maraming salamat sa tulong mo. Kaya lang, mas makisig pa rin ako sa'yo. Mas mapungay ang mata ko, mas matangos ang ilong ko. Mas magandang boses ko sa'yo. Uulitin mo pagkaya sa akin. Ha? Hanggang dito na lang ang kaya kong gawin, kamahalan. Teka. Kukunin namin ang lahat na nakasulat sa pahinang ito. Pero... Huwag kang mag-alala. Meron kaming babayad sa'yo. Sige po. Kakain na naman ako. Alam mo ba kung nasan nagpunta si Chichiri, Noriko? Sayang din kung hindi siya makakasalo sa atin, diba? Miyaka, alam kong nalulungkot ka sa pag-alis ni Tamahome, kaya wag mong piliting magsaya. Naku, hindi okay na ako ngayon. Hindi ka okay!
Alam mo, may anay siguro, kaya nasira agad. Nag-aalala ka ba na mawawala siya sa'yo ng tuluyan? Nag-aalala, kaya lang wala na akong magagawa pa doon. Pagkain niyo. Wow! Mukhang masarap! Wow! Wow! Sa bagay, hindi naman dapat ako makailam sa inyong dalawa. Miyaka, sandali! Huwag mo kainin yan! Hindi mo ba alam? Baka may lasa ng kinain mo! Miyaka! Sige na, Miyaka, tumakas ka na! Ako na bahala sa mga tulisang ito! Takas na! Akin ang pera mo! Akin ang pera mo! Hotohori! Kayo pala, kamahalan. Miyaka, napano ka? May laso ng kinain niya. Walang nangyari sa akin dahil inubos niya ang lahat ng pagkain. Hindi ganon. Kinain ko ng mabilis sa mga pagkain kaya nabulunan ako. Pahingi naman ng tubig ko. Ay! Ano? Si Chichi rin pumalit sa'yo para maging emperador? Bakit ka pumayag na mangyari yun? Nag-aalala ako sa'yo, pati na rin kay Tamahome. Naku ha, pati ba naman ikaw, Hotohori? Sabi ng okay lang ako eh. Ito yung sulat na iniwan ni Tamahome. Naiintindihan mo ba kung anong huling pangungusap na nakasulat dyan? Mahal kita. Yan ang damdamin ni Tamahome para sa'yo. Upang mapangalagaan ng imperyo, ang kanyang pamilya, at higit sa lahat, ikaw na kanyang minamahal. Umalis siya upang pumunta sa imperyo ng kalaban. Akala niyo ba? Hindi ko alam. Pinipilit ko pa rin tanggapin ang bagay na yon, pero... mananatili ka ba sa tabi ko habang buhay? Huwag mo akong iwan. Alam mo naman kung anong sagot ko dyan, hindi ba? Magkakasama daw kami habang buhay tapos ngayon... Sorry ha. Wag. Talaga bang ganyan kalaki ang pagmamahal mo kay Tamahome? Alam kong wala na akong halaga sa'yo at alam kong hindi rin tama na ipilit ko ang aking sarili sa'yo. Pero anong magagawa ko? Mahal kita, Miyaka. Mula pa nung una kitang makita. Huh? Miyaka! Miyaka! Mahal na emperador! Ah! Hotori! Noriko! Ha? Miyaka! Buhay kayo! Akala ko iniwan niyo na ako eh. Nasaan na tayo? Anong ginagawa natin dito? Wala na akong maalala mula nang tumakbo ko papunta sa inyo. Hotori! Tumutugo ang braso mo! Bali, wala ito. Ikaw ang nasaktan dahil sa akin. Miyaka! Bakit mo ginawa yun?
Magaling. Mabuti naman at gising na kayo. Sino kayo? Masama yan. Hindi mo kami nakikilala. Sige, sasabihin ko. Kami ang tanyag na tulisan ng Reikaku. Kinuha na rin namin ang mga bagay niya bilang pambayad. Sumunod lang kayo sa amin at siguradong hindi kayo mapapahamak. Ha? Naalala ko na. May lumabas na letra sa salamin na ang ibig sabihin ay bundok. Kung tama ang hinala ko, ang ikalimang mandirigma ay isa sa mga tulisang ito. Sumunod lang kayo sa mga sasabihin namin at... Tama na! Miyaka, pwede ba wag mo na silang galitin pa? Ano bang kaguluhan nito? Koji! Ang sabi ni boss, magdala daw ako ng isang biyag sa kanya. Total, ikaw ang pinakamatapang. Ikaw ang dadalhin ko. Miyaka! Ako na lang din niyo, wag na siya! Pabayaan niyo na, Hotohori, Noriko. Pagkakataon ko na, titingnan ko kung dito ko makikita ang ikalimang tagapagtangkol ng Suzaku. Huwag na kayong lumaban, lalo ka na, Hotohori. Sugatan ka pa naman. Ano pang inaantay mo? Tayo na! Mamaya na lang! Pero, Binibini! Napakaganda mo! Magiging mabait kami sa inyo kung pagsisilbihan nyo kami! sinong binibini? Ang akala siguro nila babae tayong dalawa, kamahalan. Kung sa bagay, mas maganda tayo kaysa kay Miyaka. Aalisin namin ang kadena nyo. Siguro dapat muna nating sundin ang sinabi ni Miyaka. Ha? Sinasabi mo ba sa akin na magkunwari akong babae? Halina kayo! Sandali lang po. Handa na ako ngayon, Noriko. Sige na, inumin mo na yan. Ay, ang galing mong uminom. Oh, ikaw naman dyan. Baka pareho kami ng gusto ni Hotohori. Nagkita tayong muli. Tamahome, ang tagapagtanggol ng Suzaku. Ikaw? Ang pangalan ko ay Nakago. Isa ring tagapagtanggol, kaya mo. Subalit tapat kay Seryo. Anong seryo? Ikaw ang may pakana nito. Anong dahilan dinala mo ko dito? Upang maliw ang aming mahal na Seryo. Alam mo, ang totoo niyan, bilib din ako sa'yo. Dahil ikaw pa lang ang taong nakasuntok sa akin at nabubuhay pa rin hanggang sa ngayon. Dahil hindi ka totoong malakas. Nakago! Anong ginagawa mo? Hayaan mo, baliwala to. Umalis na kayo ngayon. Iwanan nyo na kaming dalawa. Masusunod po, mahal na Seryo. Pasensya ka na ha. Hindi na yun mauulit. Pagsasabihan ko si Nakago mamaya. Ikaw ang inaalala ko. Malaking hirap ang dinanas mo dahil pinilit ka nilang maging seryo. Siguro, hindi mangyayari yun kung naisama ka namin. Hindi na yun mahalaga. Mabutit pumayag si Miyaka na pumunta ka dito. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Hindi na? Walang kaso yon kasi sigurado ako na makikita niyan 3 pa sa 7 tagapagtanggol. At pag nangyari yon, isasama na kita sa Conan dala ang aklat ng langit at lupa para sa Suzaku. Konting panahon na lang. Oo nga. Wala nang magtatanggol sa'yo, Miyaka. Hindi ko hahayaan na muling bumalik sa'yo si Tamahome. Ang nahirang na Suzaku ay tatagpuin na ang pinuno ng mga tulisan.